Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito ay agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating misa. Sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Minsan, nasabi ng isang santo na si San Francisco de Sales, sabi niya, lahat tayo kailangan magdasal ng kalahating oras kada araw. Ulitin ko po, lahat tayo kailangan magdasal ng kalahating oras kada araw. Maliban kung tayo ay maraming gagawin, kailangan natin magdasal ng 1 oras. Maliban kung marami tayong gagawin, kailangan nating magdasal ng 1 oras. Mga kapatid, ito ang aral na nais ipakita sa atin at ituro ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ipinakita dahil sa ating ebanghelyo, matapos magpagaling ni Jesus ng napakaraming tao na may sakit at inaalihan ng demonyo, siya ay nagpunta sa ilang napook ng madaling araw para manalangin. Tingnan nyo, no? Kahit anong busy ni Jesus, sa kabila ng kanyang maraming gagawin, sinadya talaga ni Jesus na bigyan ng oras ang pananalangin. Hindi naging hadlang sa kanya ang madami niyang gagawin para hindi makapanalangin. Hindi dahil sa dami ng lumalapit sa kanya ang naging dahilan para siya'y makalimot sa Diyos, kundi yun pa ang naging dahilan
para siya ay mas lalong magdasal. Yun ang dahilan para mas lalong magdasal si Jesus. Yan yung ibig sabihin nung sinabi ni San Francisco de Sales. Hindi ibig sabihin busy, mas mababawasan ang panalangin. Hindi. Mas lalo nga dapat magdasal kasi marami kang gagawin. Ganito, ipinakita ni Jesus ang kahalagahan ng pananalangin. Habang dumadami ang ating gagawin, mas lalo dapat humahaba ang oras sa pagdarasal. Dahil sa pananalangin, tayo ay huhugot ng lakas. Sa dasal, tayo ay kukuha ng gabay. Kaya iniisip ko, yung iba kayang tao na maraming ginagawa, nagdadasal. Hello? Naisip nyo ba yon? Yung mga kapitbahay nyo na wala dito, sila kaya nagdadasal pa? Kaya tayo nagkakandaligaw-ligaw sa buhay Kasi gawa lang tayo ng gawa na walang dasal. Kaya tayo nadadapa Kasi sige lang ng sige. Na hindi muna kinukonsulta ang mga bagay-bagay sa Diyos. Ito yung madalas na nagiging katwiran ng tao. Kaya hindi nakapagdadasal dahil sila ay abala sa buhay. Dahil madaming ginagawa, napapagpaliban ang pagdarasal. Kaya nga ang ganda simula ng araw natin, ang misa. Para pagkatapos ito, sige na, gawin mo na lahat ng dapat mong gawin. Sige na, pagpatuloy na sa hanap buhay. Pero, yun yung nakakalungkot. Sana ito yung magandang aral na pwede nating isabuhay araw-araw. Ang simulan ang lahat sa pagdarasal. Kakaunti ang nagsisimba dahil mas marami ang inuuna ang hanap buhay. Totoo naman, kailangan natin ng hanap buhay. Pero, alam nyo, ito ang sikreto na hindi alam ng lahat. Gagaang ang paghahanap buhay kung sisimulan mo sa pagdarasal. Gagaang ang paghahanap buhay kung sisimulan mo sa pagdarasal. Ako rin naman, marami pong ginagawa. Alam nyo, 3 assignment ko. Paikot-ikot ako dito sa Maynila. Pagkatapos dito sa parokya ngayong umaga, mamaya pupunta naman ako sa Philippine Women's University. Doon naman, magmimisa rin ako ng 12:00. Pagkatapos, mag-oopisina. Monday, Wednesday, doon ako. Tuesday, Thursday, pagkatapos magmisa sa Arsobispado. Pero, ang ganda na makapagsimula ng lahat sa pagdarasal. Bakit? Diyan tayo uhuhugot ng lakas. At diyan tayo kukuha ng gabay. Maraming mangyayari sa buong araw, pero iba kapag ikaw ay nakapagdasal. Kaya nga, sana sa pamamagitan ng halimbawa ni Jesus, tayo ay kanyang tinuturuan na ang pagdarasal ay hindi ginagawa kapag may oras lang, kundi dapat pinaglalaanan ng oras. Amen? Amen. 2 bagay ang maganda sa pagsisimba. 2 bagay. Una, kapag sa panalangin ng bayan, naalala nyo, kapag sinasabi ko na sa katahimikan, ating ilapit ang ating mga pansariling kahilingan, ibig sabihin nun, dyan ka hihiling. Dyan mo ilalapit ang iyong pinagdadasal. Kasi kapag sumagot ang lahat, diba sinasabi ko, manalangin tayo, sasagot, diba? Tutugon, diba? Lahat ng nasa simbahan, yung pinagdasal mo, pinagdadasal.
Yun ang ibig sabihin nun. Kaya panalangin ng bayan. Yung dasal mo, hindi lang ikaw. Lahat tayo, marami, na mumultiply. Yan ang hindi alam ng lahat. Kaya dapat nagsisimba. Kung may problema, may hinihingi, may idudulog, idasal. Isimba. Dahil lahat ng nagsisimba, kapag tumugon, dinasal yung panalangin mo. Pangalawa, sa komunyon, sabi sa scientifico, it takes 2 minutes before the host be digested in your stomach. Ibig sabihin, may 2 minuto ka na ikaw ay malapit at malapit kay Jesus. Kaya nga pagkatas mangumunyon, dyan ka rin pwede pang magdasal. Dyan mo ibulong, hawak mo. At kapag nasa iyo, it takes 2 minutes, literally, na nasa iyo ang Panginoon. Kaya dyan ka pinakamalapit sa Diyos. Yan ang hindi nalalaman ng mga hindi nagsisimba. Kaya kung ikaw ay magiging abala, bago ang lahat, magsimba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.